Nakauwi na sa wakas kaninang umaga si Leonard matapos ang 2 araw na pananatili sa evacuation center. Pero ang dinatnang bahay, wasak na matapos mabagsakan ng puno dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. Halos wala siyang naisalbang mga gamit. Mahirap po mawala ng bahay. Kahit nakikitira lang kami rito sa lupang to, mahirap pa rin. Kasi gumastos din po kami rito. Saka yung mga gamit namin. Meron man gusto sana tumulong, kahit konti lang. Pero walang oras para sa pagdadalamhati dahil nagbabanta naman ngayon ng bagyong Ophel. Kaya kahit kauwi pa lang, lilikas siya ulit ngayong araw. Kapag sinabihan kaming bakwit na po agad. Ang kanyang kapitbahay na si Mang Jessie, abala sa paglalagay ng pabigat na bato sa bubong. Ang ipinanlulumo ng kanyang misis na si Aling Rosita, ang pinadapa nilang kabuhayan. Kahirap po ng buhay. Lalo yung mga pinagkukunan namin na binebenta, nasira po lahat yung sagingan namin. Saka yung mga talong dun banda, nasira po lahat. Sa barangay Apanay, 7 pamilya pang nasa evacuation center. Ang 5 buwang buntis na si Maylene kasamang lumikas ang kanyang anak at pamangkin. Sariwa pa sa kanyang alaala kung paano tinuklap ng bagyo ang dingding ng kanilang bahay. Biglaan lang po kasi sir, kasi sobrang lakas po ng hangin. Kaya nakakadala po. Dito muna po kami sir. Kasi baka bigla na naman pong gano'n na naman po mangyari sa amin. Nakahanda na ang mga rescue equipment ng Alicia MDRMO, lalo't 4 ang bahaing barangay na kailangang bantayan. Sa Ilagan City, nasa 343 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers. Mayroon na rin itinayo mga modular tent. Si Josephine, 3 araw na rito dahil baha pa rin sa kanilang bahay. Natatakot po kami sir kasi mayroon na naman pong parating na bagyo kaya dito muna po kami.